Mga iho, ano bang pakay nyo sa baryo na inyong tinatanong? May piging nagaganapin sa bahay ng aming kaibigan, Lola. Kinambida kaming tumalo. Mga dayo lamang ba kayo sa bayang ito kung ganon? Opo, Lola. Nanggaling pa kami sa Barotac Nuevo. Inagahan lang namin ang pagpunta rito. Bukas pa naman ang piging eh. Hindi nyo ba alam na mapanganib ang inyong pinapasok, mga iho? Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Umuwi na kayo. Kapag nagpatuloy kayo, ay parang inihatid nyo na ang sarili nyong buhay. Lola naman, nagtatanong lang po kami. Kilala namin ang mga tao sa lugar na aming pupuntahan. Sabihin nyo na lamang po ang daan papasok doon kung alam nyo po. Iho, pugad ng mga aswang ang baryo na inyong pupuntahan. Kahit kaming mga taga rito ay pinangingilagan ng lugar na yon. Iniiwasan namin na mapadako ron. Wala silang patawad, iho. Baka kayo pang panghanda sa kanilang piging. Marami ng dayo ang pumasok doon na hindi na nakitang nakalabas. Pero Lola, porsigido na po ang mga kasamahan kong tumuloy doon. Malabo na pong umatras. Hay, sige, iho. Mag-ingat ka na lang. Isokbit mo na lamang itong kalamansi sa bulsa mo. Huwag mo itong iwawala. Isang mapagpalang araw po, Sir Joseph. Pagbati sa lahat ng avid listeners sa channel na ito. Dalangin ko ang kapayapaan at kasaganahan para sa ating lahat. Sa mabilis na pag-usad ng modernisasyon ay unti-unting nalilimot na ang mga kwentong baryo. Mga kwento na naging bahagi ng nakalipas, nagpasalin-salin sa nagdaang henerasyon. Ito'y mga kwento na humubog sa ating pagkatao at pinagmulan. Kinapupulutan ng makabuluhang aral. Ngayong araw ay samahan niyo akong sariway ng isang kwento. Isang kwento na lubos na magpapabago sa aking pananaw na ang mundo ay nababalot ng misteryo, mga nilalang na nasa kwento lamang nating maririnig pero totoong nabubuhay sa dako paroon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong taong 1974. Maaaring pamilyar ang kwento ko sa mga taga-subaybay ng channel na ito, lalong-lalo na sa mga Ilonggo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renato, 67 taong gulang. Kasalukuyan ako naninirahan sa Barotac Viejo, sa Iloilo, isang probinsya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong 17 taong gulang pa lamang ako. Aminado akong pasaway ako noong kabataan, Sir Joseph. Sakit sa ulo ng aking mga magulang. Layo rito, layo roon. Ang buong akala ko noon na ang buhay ay ganoon lamang kadali. Hindi ko alintana ang pangangaral ng aking mga magulang. Palaging kinukontra ko ang kanilang pagpapayo. Palagi akong galit kapag pinupuna. Minsan ay umaabot pa kami sa pisikalan ng aking ama. Sabik akong lumabas, gawin ang aking gusto at mamuhay na para bang nagpapakasarap lamang. Sabik akong makalaya. Minamasama ko ang lahat ng ipinagbabawal sa akin. Nagrebelde ako, naglayas at sumama sa barkada. Masasabi kong sumuko ng aking mga magulang kaya hinahayaan na lamang nila akong magawa ang lahat ng bagay na aking nanaisin. Ako ang uri ng tao na mas masaya kung makasama ang aking mga kaibigan kaysa sa sarili kong pamilya. Isang rason kung bakit umaabot kami sa mga tago at liblib na mga probinsya para lamang makidalo sa kasiyahan. Bukas nga pala may dadaluhan tayong kasiyahan. Imbitado tayo mga pare. Sambit ni Henry, kasamahan ko sa grupo. Areglado, basta't may kasiyahan, game na game kami dyan. Pagsang-ayon ko naman. Agahan na lamang natin ang pag-alis para maaga tayong makarating doon. Paalalang muli ni Henry. Saan ba tayo pupunta bukas? Usisa naman ni Gilbert na kaibigan namin. Sa Dueñas, naalala niyo pa ba si Maningning? Sambit naman ni Henry. Ayon sa imbitasyon ni Maningning, ay gaganapin ang kanyang 18 kaarawan
Sa mga ganoong kasiyahan ay agad mga kababaihan agad ang pumapasok sa aming isipan. Sigurado na pawang kabataan ang dumadalo sa ganoong pagdiriwang. Si Maningning ay dayo lamang sa aming lugar. Napukaw ang aming interes sa kanya nang minsay makasama siya namin sa isang kasiyahan sa baryo sa aming lugar. Malayong pamangkin siya ni Kapitan dahil nakakaangat ang kanilang pamumuhay kaya kinikilala siyang partidos ni Kapitan. Malimit siyang imbitado sa pagtitipon para sumayaw sa gabi ng kasiyahan. Hindi makakailang kagandahan ni Maningning. Nagkukumahog ang mga binata sa aming baryo para makisali sa bayad na sayawan. Nagbabaka sakali na maisayaw nila si Maningning. Malapit na kaibigan namin ang mismong anak ni Kapitan kaya nabigyan kami ng pagkakataon na mapalapit kay Maningning. Si Arman ay bunsong anak ni Kapitan. Katulad namin ay sunod sa layaw. Sumuko na rin si Kapitan sa kanyang bunsong anak kaya hinayaan niya na lamang itong tumigil sa pag-aaral. 10 kaming magkakaibigan pero nang malaman nilang sa Dueñas kami pupunta ay umatras sila. Tanyagan Dueñas Iloilo sa mga kwentong aswang. Pinangingilagan nito noong araw dahil sa bansag nitong kanlungan ng pamilya at angkan ng mga aswang. Kaming 4 ni Henry, Gilbert at Arman ay tinatawanan lamang ang ganoong bagay. Hindi kami naniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Sa malamang, kapag nagpaalam ako sa aking magulang ay malabo nila akong payagan. Masyadong mapaniwala ang aking mga magulang sa aswang at kalimitan nila itong dinadahilan sa tuwing ako'y magpapaalam. Dahil sa wail ako na anak ay umalis akong hindi nagpapaalam sa kanila. Kinupitan ko pa ng pera si inang para mayroon akong pamasahe. Walang kaalam-alam ang aking magulang na umalis ako kasama ang 3 ko pang mga kaibigan. Si Kapitan lamang ang nakakaalam sa aming pag-alis. Nagpaalala si Kapitan na huwag lalayo sa bakuran ng kanyang kamag-anak. Inabot kami ng halos kalahating araw sa biyahe bago namin marating ang Dueñas Iloilo. Madalang panahon ang biyahe ng sasakyan papunta sa siyudad ng Iloilo. Doon kami muling sumakay papuntang Dueñas. Iyon ang unang pagkakataon na makarating ako sa lugar na yon. Puno ako ng pananabik. Ganoon ang aking nararamdaman sa tuwing makakapunta ako sa ibang bayan. Iyon rin ang unang pagkakataon na makapunta si Arman sa kamag-anak ng kanyang ama. Ibinaba kami sa bungad ng bayang yon. May malaking arko na makikita sa bungad mismo. Naglalakad-lakad kami papasok para magtanong-tanong kung saan namin matatagpuan ang baryo ni Maningning. Sa tuwing magtatanong kami ay nag-iiba bigla ang pakikitungo ng mga residente doon. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa kinikilos ng mga tao. Naging makahulugan ang tingin ay pinupukol nila sa amin. Mga iho, ano ba ang pakay nyo sa baryo na inyong tinatanong? Usisa ng matandang babae. May piking nagaganapin sa bahay ng aming kaibigan, Lola. Kinumbida kaming dumalo. Magalang na tugon naman ni Henry. Mga dayo lamang ba kayo sa bayang ito kung ganon? Tanong pa ng matanda. Opo, Lola. Nanggaling pa po kami ng Bieho. Inagahan lamang namin ang pagpunta rito. Bukas pa naman ang piging. Tugon ni Henry. Hindi nyo ba alam na mapanganib ang inyong pinapasok, mga iho? Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, umuwi na kayo. Kapag nagpatuloy kayo ay parang hinatid nyo na rin ang inyong buhay. Seryosong sambit ng matanda. Lola, nagtatanong lang po kami. Kilala namin ang mga tao sa lugar na aming pupuntahan. Sabihin nyo na lamang po ang daanan papasok doon kung alam po ninyo. Nagyayamot na sambit ni Arman. Hindi ako naniniwala sa mga aswang pero may kung anong puwersa ang tumutulak sa akin na kausapin ng matanda. Matapos may turo ng matanda ang daanan papasok sa baryo ni Maningning ay sinadya kong magpahuli. Inusisa ko ang dahilan ng matandang babae kung bakit niya kami tinangkang pigilan. Lola, ano po bang kinakatakot mo sa pagpunta namin sa baryong yon? Magalang kong tanong sa matanda. Iho, pugad ng mga aswang ang baryo na inyong pupuntahan. Kahit kami na taga rito ay pinangingilagan ng lugar na yon.
Iniiwasan namin ang mapadako roon. Wala silang patawad, iho. Baka kayo pa ang ipanghanda sa kanilang piging. Marami ng dayo ang pumasok doon na hindi ko na nakitang makalabas pa. Nakaugalian ko na magbantay rito sa bungad para magbigay babala sa mga dayong pumapasok doon. Nababahalang pahayag ng matanda. Lola, porsigido na ang mga kasamahan kong tumuloy doon. Malabo na akong umatras. Tugon ko na lamang. Sige iho, mag-iingat ka na lang. Isokbit mo na lang itong kalamansi sa bulsa mo. Huwag na huwag mo itong iwawala. Maililigtas ka nito kapag nagkaipitan. Pigain mo lamang ito tapos ihaplas mo sa buo mong katawan. Bilin ng matandang babae. May munting talipapa ang matanda sa bungad ng bayang iyon. Dumbukot siya ng ilang pirasong kalamansi at ibinigay ito sa akin. Renato, kasama ka pa ba? Kanina pa kami nakatunga nga rito sa kakahintay sa'yo. Nababagot na sigaw naman na sambit ni Arman. Lola, tutuloy na ako. Salamat dito. Ang tinutukoy ko ay ang kalamansi na binigay sa akin ng matanda. Gabayan kayo ng Diyos, iho. Nasaan ay makalabas kayo ng buhay. Pahabol pa ng matanda. Tumakbo ako para maabutan ko ang tatlo kong kaibigan na nagsisimula ng humakbang. Nang maabutan ko sina Henry, Gilbert at Arman, ay sinimulan akong kantyawan ng dalawa. Tinutokso ko nila Henry at Arman dahil naduduwag na umano ako. Nagpapaniwala umano ako sa pananakot ng matanda na aming napagtanungan. Napapansin ko ang pananahimik ni Gilbert. Tila katulad ko'y nararamdaman niyang sinseridad ng matandang babae. May kung ano sa puso't isipan ko ang naging aktibo. Nararamdaman ko na tila biglang bumigat ang hakbang ko papunta sa baryo ni Maningning. Hinayaan kong makadistansya ng ilang metro sina Arman at Henry. Nagpahuli kami ni Gilbert sa paglalakad. Iba talaga ang pakiramdam ko, Renato. Hindi basta-basta magsasalita ng ganoon ang mismong kababayan ni Maningning. Ipalagay na natin na nagsisinungaling sila. Pero ano ang dahilan? Wala naman silang mapapala kapag ginawa nila yun. May nangyayari talaga sa bayan na ito, Renato. Natatakot ako sa totoo lang. Pero alangan naman na iwanan natin sina Arman at Henry. Naguguluwang saad ni Gilbert. Sang-ayon ako sa iyo. May kakaiba talagang nangyayari sa bayang to. Tinunton naming magkakaibigan ng makipot na daan. Sinundan lang namin ang direksyon na sinabi ng matandang babae. Sa gitna iyon ng gubat na may makitid na daan lamang sa gitna para may maraanan. Nakakatakot ang daan na yon kapag sumapit ang gabi. Hindi mo mabatid kung anong nilalang ang nakakubli sa magkabilang parte ng daan. Anumang oras ay maaari kang lapain dahil hindi mo naman makikita sakaling may nakatago ron. Halos 1 kilometrong mahigit ang aming binigtas bago namin marating ang baryo ni Maningning. Pagkarating namin doon ay walang residente kaming namataan. Ang mga kabayan ay nakapinid ng bintana at pintuan. Arman, sigurado ka ba na ito ang baryo ni Maningning? Mukhang abandonado na yata ang nayong to. Pahayag ko pa kay Arman. Magtanong-tanong tayo, sandali. Baka abala lang ang mga tao dito sa ganitong oras. Tugon naman ni Arman. Tao po! Tao po! Magkakasunod na tawag namin. Mga iho, kayo bang hinihintay na panauhin ni Maningning? Sambit ng matandang lalaki. Kami nga po, kamag-anak ko si Maningning. Tugon naman ni Arman. Panay ang ngiti ng matandang lalaki. Agaw pansin rin ang kanyang malalagkit na tingin sa aming magkakaibigan, lalong-lalo na kay Henry na maputi at matikas ang pangangatawan. Panay rin ang paggalaw ng kanyang lalamunan na mukhang takam na takam siya sa amin. Tol, sa palagay mo, bakla ba si Tatang? Mukhang trip na trip pa yata ako. Pabirong sambit pa ni Henry. Manong, pwede bang ihatid mo muna kami sa pupuntahan naming bahay ni Maningning? Masyadong tahimik sa baryo nyo. Baka wala na kaming makasalubong sa daan at baka kung saan pa kami mapunta nito. Pakiusap naman ni Arman. Aba oo, pwedeng pwede. Malapit lang naman sa kanila. Halina kayo.
May pagmamadaling tugon pa ng matandang lalaki. Napansin ko na para bang balisa ang matandang lalaki habang ginigiya kami sa daan na umano'y papunta daw sa bahay ni Maningning. Malaki ang kanyang hakbang na halata bang nagmamadali. Habang naglalakad kami ay panayanlingon ng matanda sa aming dinaraanan. Pumasok kami sa isang eskinita na maraming nagtatayo ang puno ng kawayan. Iyon ang nagsisilbing pader nito. Nakahakbang na kami ng ilang metro. Napatigil kami sa paglalakad nang bigla kaming makarinig ng tinig ng babae. Nagsisigaw ito para mapukaw ang aming atensyon. Sabay-sabay kaming napalingon na magkakaibigan. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang biglaang pagbabago ng mukha ng matandang lalaki na mababakas ko ang takot at pagkabahala sa kanyang mukha. Nakakalito ang emosyon na aking nababanaag sa kanyang akto at ekspresyon. Si Maningning ang tumatawag sa amin. Sumesenya siyang bumalik kami. Ang matandang lalaki naman ay biglaang namula ang kanyang pisngi, lalong-lalo na ang kanyang mata. Mabilis kaming humakbang pabalik para lapitan si Maningning. "Bumalik kayo. Huwag kayong maniwala sa matandang yan. Gusto niya lang makauna sa inyo. Ganyan talaga siya kapag may bagong dayo. Atat na atat yan makabingwit ng binatang sariwa. Halina kayo. Tatang, hindi pa tayo tapos. Balak mo pa yatang suluhin ang aking bisita." Pahayag ni Maningning. Naiwan ang matandang lalaki doon. Baka sa kanyang mukha ang pagtitimpi. Namumula ang kanyang mata at mukhang nagpipigil pa ito habang tinititikan kaming paalis. "Ano bang nangyayari, Maningning? Bakit niya kami dinadala doon?" Usisa ko pantanong sa kanya. "Mukhang nagka-interes yata siya sa inyo." Tugon naman ni Maningning. "Mukhang binabai pa yata. Panay ang ngisi niya at sulyap sa akin eh." Natatawang pahayag naman ni Henry. Nagkatitigan na lamang kami ni Gilbert dahil gumagana na naman ang kayabangan nitong si Henry. Napakataas ng kumpiyansa nito sa sarili na kung minsan ay nakakainis ng pakinggan. Sumunod kami kay Maningning. Malayo pa lamang kami ay natatanaw na namin ang umpukan ng mga tao sa kanilang maluwag na bakuran. Lahat ay tuwang-tuwa nang kami ay masilayan. Kulang na lamang itahasan silang magbunyi sa aming pagdating. Palihim kong kinalapit si Gilbert. Batid ko ang kanyang naisipayuwatig. Kahit ako'y nagtataka sa kilos at inaasta ng mga tao roon, may kakaiba na akong nararamdaman sa kanilang pakikitungo sa amin. Si Henry naman ay gwapong-gwapo sa kanyang sarili at ninanam namang mainit na pagtanggap ng mga kababaryo ni Maningning. Tila isa siyang artista kung makakaway at nakikipagbatian pa sa mga tao roon. Si Arman naman ay abala sa pakikipagkamustahan sa kanyang malalayong kamag-anak doon. Kakaibang kanilang pinupukol na tingin sa aming tatlo kumpara kay Arman. Niyaya kami ni Maningning na pumasok sa kanilang bahay na gawa sa magagaan na materyales. Pagdating namin ay meron ng nakahain na pagkain. Samot-saring pagkain na tipikal na matatagpuan sa probinsya. Sina Arman at Henry ganadong-ganado na kumakain. Kami naman ni Gilbert ay mabibilang ang pagsubo. Naiilang kami sa mga residente doon na nakasubaybay sa aming mga kilos. Inuusisa kaming dalawa ni Gilbert kung bakit wala kaming ganang kumain. Dinahilan namin na masyado kaming nahilo sa tagal ng biyahe. Sinabi ko na lamang kay Maningning na kung maaari gusto ko nang magpahinga na lang muna. Sumama si Gilbert sa akin dahil gusto niya rin umanong magpahinga. Si Henry naman ay agad niyang niyaya si Arman na mamasyal sa labas pagkatapos nilang kumain. Inihatid kami ni Maningning sa kalapit na dampa. Sa likod lamang niyon ay ang kanilang bahay. Masasabi na iyon ay sinadyang ginawa na nakatago. May kakapala ng mayabong na Chinese bamboo. Bali iyon ang nagsisilbing pader ng dampa. Gawa lamang iyon sa purong kawayan kapag tinitikan sa labas. Na makapasok na kami sa loob ay tumambad sa amin ang kabuuan ng munting dampa. May makakapal na tablang nakaharang sa dingding. Sinadya itong pagdidikitin ng maayos para walang siwang na tumatagos sa labas. Agad tumalima si Maningning pagkatapos niya kaming maihatid. May banig, unan, kumot at kulambo na nakahanda sa loob ng dampa. Naninibago ako sa pagkakagawa nito dahil wala itong bintana
na maaaring buksan. Ang sahig ay gawa rin sa makakapal na tabla, pati ang kisame ay gawa sa malalapad na tabla. Masasabing dinisenyo ito para gawing kulungan. Tol, parang kulungan na yata to. Wala kang kawala dito kapag nasaran ka ng pinto. Nakakatakot naman dito. Garalgal na pahayag naman ni Gilbert. Oo nga tol, kailangan nating talasan ng ating pandama. Mukhang mayroon silang nilulutong plano para sa atin. Dapat huwag tayong pakampante. Pag-aralan din natin ang kanilang kinikilos. Tugon ko naman. May naiisip ka na bang plano sakaling tama ang ating hinala? Sambit pa ni Gilbert. May ibinigay ang matandang babae sa akin tol. Mga kalamansi. Ayon sa kanya ay maliligtas tayo nito kung sakaling magkaipitan. Ilalagay ko lang ito sa bulsa ng aking bag. Huwag mo lang kalimutan na dito ko inilagay. Tugon ko naman sa kanya. Hindi kami nakatulog ni Gilbert. Sinusubukan naming dalawa na makahanap ng malalabasan sa dampang iyon. Sakaling magkatotoo ang aming naiisip. Natagalan din bago namin naialis ang isang tabla. Naging madali ang pagkalas sa mga sumunod dahil nagkaroon na ng espasyo. Ang dingding na kawayan ay madali lamang iyong sirain. Ibinalik namin ni Gilbert ang natanggal naming tabla sa dingding. Hindi naman iyon basta-bastang matatanggal kahit natanggalan na ng pako dahil sa pagkakadikit nito. Todo ang bantay ni Gilbert sa paligid habang minama ni obra ko yon. Mabuti na lamang at nagawa ko ang lahat bago pa may pumunta sa amin. Nagkunwari kaming tulog na dalawa. Binuksan nila ang pinto. Bagyang nakabukas ang aming mga mata kaya malayang nasilayan ko ang kanilang ginagawa. Dalawa silang pumunta sa amin, isang babae at isang lalaki. Nagtitingin sila sa paligid na mukhang may sinisiyasat. Nag-aalala ako na baka madiskubre nila ang aking ginawa kaya napilitan ako magmulat ng mata. May kailangan po ba kayo? Pagpupungas kong sambit. Wala. May hinahanap lang kaming gamit. Akala po kasi namin ay dito namin naiwan. Bukas naman ang pinto kaya hindi na kami kumatok. Tugon naman ng babae. Nahanap niyo na po ba? Usisa ko naman. Mukhang wala naman rito. Pasensya na kung nadistorbo namin ang inyong pamamahinga. Aalis na kami. Tugon muli ng babae. Lalong sumidhi ang aking hinala na maigpit ang kanilang ginagawang pagbabantay sa amin. Ang totoo ay parang sinisigurado lamang nila na naroon kami sa loob ng tampa. Tol, mukhang bantay sarado talaga tayo rito. Gusto ko na yatang umalis pero paano? Iisa lang ang labasan sa baryong ito at sigurado ako nakaantabay na sila sa labasan bago tayo makalapit doon. Nababahala ko pang sambit sa kanya. Ganun rin ang naiisip ko tol. Alangan naman iwanan natin dito sina Arman at Henry. Sigurado ako na pagtatawanan lamang tayo kung sakaling sabihin din natin to sa kanila. Sinabi mo pa, hiyang na hiyang nga ang dalawa rito. Kinalimutan na nga tayo eh. Saad ko naman. Bandang alas 5 ng hapon ay pinuntahan kami ni Arman. Niyaya niya kaming lumabas para isabay kami sa hapunan. Medyo nagtaka ako dahil sobrang aga pa para kumain ng hapunan. Kaya agad kong inusisa si Arman. Ang aga naman yata ng hapunan natin tol. Nagtataka kong tanong. Inagahan talaga nila ang paghahanda ng hapunan dahil mayroong gaganapin na inuman mamaya. Halina kayo, kanina pa kayong dalawa dyan. Baka may bumigay na sa inyong dalawa. Natatawang sambit pa ni Arman. Sira ulo, sige na susunod na kami. Tugon ni Gilbert. Iniwanan kami ni Arman sa dampa. Naiwan kami ni Gilbert na puno ng agam-agam at pangamba. Napilitan kaming lumabas. Nag-aalala kami na baka pag-isipan nila kami ng masama. Lalo lamang matuon ang kanilang atensyon sa aming dalawa. Palabas na kami sa dampa nang makarinig kami ng mahihinang sipol. Namataan namin ang matandang lalaki na una naming nakasalubong sa bukana ng baryo. Sumenyas siya na lumapit kami at mukhang balisang-balisa ito. Nagkukubli ito sa madabong na puno ng Chinese bamboo. Tinangka pa akong pigilan ni Gilbert pero nagtuloy-tuloy pa rin ako sa paghakbang. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Ali kayong dalawa, magtago kayo bilis. Utos ng matandang lalaki. Saan kayo pupunta?
Usisa pa niya. Maghahapunan daw tatang. May inuman daw mamaya kaya napaaga. Paliwanag ko naman. Iho, mauna ka na ron. Para huwag silang magtaka. Kumuha ka na lang ng alibay sakaling magtanong sila. May sasabihin lamang akong mahalagang bagay na maaaring makasalba sa inyong buhay. Nababalis ang sambit ng matanda. Sige na tol, mauna ka na. Susunod ako. Utos ko kay Gilbert. Tumalim mapaalis si Gilbert. Tinapunan niya ako ng makahulugang tingin bago tuluyang umalis. Tang, ano po bang mahalagang bagay ang sasabihin ninyo? Mga iho, wala akong balak na masama sa inyo kanina. Balak ko kayong itakas, ilayo sa baryong ito. Pugad ng sugapang aswangan na pasukan ninyo. Aswang kaming lahat na nakatira rito. Dati akong albularyo. Nagalit sila sa akin kaya hinawahan nila ako. Sa kabila ng pagiging isa sa kanila, kahit kailan hindi ako naging masaya sa ganitong pamumuhay. Nagsimula akong magrebelde. Ginagawa ko ang lahat para mailigtas ang mga dayo na naligaw rito. Bagtasin niyo lamang ang daan na pinagdalhan ko sa inyo kanina. Makalampas lang kayo sa munting sapa ay ligtas na kayo. May daanan sa likod ng bakod na ito. Pagdating sa pinakaduloy lumiko kayo sa kaliwa. Doon iyon papunta sa sinasabi kong daanan. Tandaan mo ang sasabihin ko. Huwag na huwag ninyong iinumin ang lambanog na kanilang ihahain. Kargado iyon ng gamot na pampatulog. Kapag nakarinig kayo mamaya ng tunog na nagmumula sa tambol, ay hudyat na yun para agad na kayong tumakas. Hihintayin ko kayo sa sapa. May naihanda na akong patibong doon. Huwag kayong basta-basta tatawid at baka madiskrasya kayo. Sige na iho, umalis ka na. Sigurado akong nagtataka na sila. Utos pa ng matanda. Tatang, salamat. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sakaling makaligtas kami. Pahayag ko naman. Makakaligtas kayo basta sundin mo lang ang sinabi ko. Saad muli ng matandang lalaki. Nagpalingalinga ako sa buong paligid bago ako lumabas sa madabong na punong yon. Paglingon ko ay wala na si tatang. Pagdating ko hinihintay na ako ni Gilbert na kasalukuyang katabi ni na Arman at Henry. Mukhang tinatamaan na ng kanilang tinutungga na lambanog ang dalawa. Huli na para mabalaan ko sila, lubha akong nalungkot para sa kanilang dalawa. Pinagtulakan nila kaming dalawa ni Gilbert na kumain na ng hapunan para makasabay na sa kanilang inuman. Dinahilan ko pang sumama ang aking tiyan kaya ako natagal lang makasunod. Mabuti na lamang at abala ang lahat sa kasiyahang nagaganap sa labas kaya malaya ako nakapagsalaysay kay Gilbert ng lahat. Paano yan tol? Malamang natamaan na ang dalaw sa kanilang iniinom na lambanog. Pagdating ko pa lang kanina nakapagsimula na silang uminom. Si Henry kasi masyadong bida-bida. Nagyayabang sa mga tao rito. Nag-aalalang sambit ni Gilbert. Tol, mamaya, sakaling magkaipitan, babachi tayo. Kaysa pare-pares tayo maging panghanda sa kanilang piging bukas. Sambit ko naman. Malaki ang aming pasasalamat dahil mukhang umaayon na sa amin ang pagkakataon. Madilim ang pwestong tinutunggaan ng dalawa kong kaibigan. Pagdating namin doon ay agad na nagpadagdag sila ng lambanog. Bumawi kami ni Gilbert. Panay ang tungga naming dalawa ng lambanog. Palihim namin itong binubuhos sa ilalim ng mesa. Abot tengang ngiti ang sumilay sa labi ni Maningning habang nakatingin sa aming pwesto. Humakbang siya papalapit sa amin. Napilitan kaming tunggain ang laman ng baso na aming tinatagay. Sige pa, inom lang kayo ng inom. Maraming lambanog kaming inihanda para sa kasiyahang ito. Pahayag pa ni Maningning. Tinangka ko pang pigilan sina Arman at Henry na tumigil na sa pag-iinom pero tuluyan lamang silang naglalasing. Nagpadagdag pa sila ng nagpadagdag ng lambanog hanggang sa tuluyan na silang bumagsak at nakatulog sa upuan. Sinadya namin ni Gilbert na magkunwaring nakatulog para huwag silang maghinala. Sinabayan namin ang kalasingan ng dalawa. Pinagtulungan nila kaming madala sa dampa na aming tinutuluyan. Nakarama kami ni Gilbert ng pagkaantok. Pinilit naming dalawa na mapaglabanan. Naririnig pa naming nagsasalita si Maningning. Sigurado na ang panghanda sa piging. Tandaan nyo, huwag niyong pakikialaman si Arman. Malilintikan tayo sa aman yan. Sambit ni Maningning. Sino ang uunahin mamaya, Maningning?
Sambit na tanong na boses ng lalaki. Unahin yung katayin ng nasa kabilang dampa. Isunod nyo agad ang tatlong nandito. Hindi na sila makakapalag. Matindi ang tama nila sa gamot na inihalo sa tinungga nilang lambanog. Habilin pa ni Maningning. Pagkalis nila sinubukan namin buksan ng pinto pero naharangan na ito sa labas. Sinimulan namin gisingin si Henry pero lubang natamaan ito ng gamot na inihalo sa lambanog. Napagpasyahan namin ni Gilbert na buhatin na lamang si Henry para isama namin sa pagtakas. Hinayaan na lamang naming maiwan si Arman dahil sigurado namang kaming hindi siya mapapahamak. Sinimulan na naming tuklabin ang kinalas naming tabla kanina. Tapos ay inisa-isa naming alisin ang kawayan na dingding hanggang sa makagawa kami ng sapat na espasyo. Tol, ang kalamansi na ibinigay ng matanda, baka makalimutan mo. Paalala pa ni Gilbert. Isinukbit ko sa aking bulsa ang kalamansi at nauna akong lumabas. Malaking bulas si Henry kaya nahirapan kaming mailabas siya sa dampa. Saktong nailabas na namin si Henry nang marinig namin ang nakakapanghilabot na hiyaw. Sumunod ang nakakabingin daing. Sumunod ang nakakaawang iyak ng boses babae. Ipinalagay naming dalawa na nagsisimula na silang kumatay ng tao. Sumuot kami sa madabong na Chinese bamboo hanggang sa makalusot kami doon. Bahagya kaming tumungaw. Muntik na kaming dalawa ni Gilbert mapasigaw nang makita namin ang 5 kabataang nakabitin patiwarik. Maliwanag masyado sa bahaging yon. Nagsimula na nga tumunog ang tambol. Lahat silang naroon ay nagsimula ng maghiyawan. Malaking lalaki si Gilbert kumpara sa akin, kaya siya ang unang kumarga kay Henry sa kanyang likuran. Tinalunton namin ang medyo makitid na daanan. Masyado pa itong mabato. Medyo nakakalayo na kami ng kaunti pero naulinigan pa rin namin ang magaganap na kasiyahan. Pinalitan ko si Gilbert sa pagbubuhat kay Henry. Pinasampa ko siya sa aking likod para madali ko siyang mabuhat. Hindi pa rin ito nagkakamalay. Ilang beses kaming nagpalitan ni Gilbert ng pagbubuhat sa kanya. Tuluyang nawala na ang tama namin sa lambanog na may halong gamot na pampatulog. Ilang baso lang naman ang ininom namin. Tinungga lang naman namin yon ng makatotohanan noong lumapit na si Maningning sa amin. Biglang tumigil ang naririnig namin kasiyahan. Ipinalagay namin na tuluyan na nilang natuklasan ang aming pagtakas na 3. Lalo naming binilisan ng pagtakas. Paliko na kami nang makarinig kami ng alulong ng asong gubat. Nakita namin ni Gilbert ang tila mga bolang apoy na nakalitaw sa ere na mabilis na sumusunod sa amin. Naririnig ko ang dalusdos ng tubig. Palatandaan na malapit na kami sa sapa na sinasabi ng matanda. Hali kayo, bilis, nariyan na sila. Sigaw ng matandang lalaki. Kinuha niya si Henry para tulungan kaming buhatin siya. Kapwa kaming naghahabol sa aming hininga. Hapong-hapo na kami at sadyang nangihina. Saktong naabutan kami ng mga aswang na humahabol sa amin. Napatigil sila sa pagsunod nang makita nilang nakatawid na kami sa sapa. Nagsimula silang mag-alulungan ng malakas. Pansamantalang ibinaba ng matanda si Henry para mabasa ng tubig. Niloblob niya ito para lalong madampian ng tubig ang kanyang katawan. Nagsimula na si Henry na gumalaw pero nananatili pa rin ang tama ng lambanog sa kanya. Humanga kami ni Gilbert sa angking lakas ng matanda dahil sa kabila ng kanyang edad ay nanatili pa rin itong malakas. Tagumpay kaming nakarating sa kabilang pangpang. Napahiga kami ni Gilbert sa damuhan, hapong-hapo at lubhang nanghihina. Magpahinga muna kayo. Kailangan makaalis na kayo bago pa sila tuluyang makatawid. Napabalikwas si Henry na mapagtanto niyang basang-basa ng tubig ang kanyang buong katawan. Muntik na siyang mapatakbo nang masilayan niya ang mga nagbabagang mata sa kabilang pangpang. Putik tol, ano yun? Sambit ni Henry. Tol, muntik ka nang maging merienda ng mga asubang. Pasalamat ka na lamang at natimprehan namin ng maaga ang kanilang plano. Paliwanag naman ni Gilbert. Tol, ibig sabihin totoong aswang si Maningning, pati ang kanyang buong angkan. Oo tol, masyado ka kasing nagpakampante. Ayaw mo pang makinig sa amin. Pangaral ko naman sa kanya. Diyos ko po, salamat. Salamat at hindi niyo ako iniwan.
Naluluha pang sambit ni Henry. Ipunin mo na ang lakas mo, tol, dahil sigurado mahaba-habang habulan ito. Babala naman ni Gilbert. Ilang sandali nga'y nagsimula nang dumami ang mga asubang sa kabilang pangpang. Nandoon din si Maningning na pinupukulan kami ng matatalim na tingin. Nagniningas ang kanilang mga mata. Nangingintab ang kanilang katawan sa langis. Tumutulo ang kanilang laway habang nakatingin sa aming kinaroroonan. Traitor ka, Tatang Punyong. Ipinagkaluno mo ang iyong kalahi. Madiing sambit ni Maningning. Hindi niyo ako katulad, tandaan niyo yan. Taliwas sa nakagisnan niyong buhay ang aking tinatahak. Masyado na kayo naging sugapa sa karne ng tao. Panahon na para supilin ang inyong kasamaan. Tugon ng matandang tinatawag ni Maningning na Tatang Punyong. Ikaw ang traidor, Maningning. Pinaniwala mo kami sa iyong kasinungalingan. Magbabayad kayo. Pinapangako ko yan. Galit na pahayag naman ni Henry. Iyon kung makakatakas pa kayo. Napapalibutan na namin ang buong baryo. Wala na kayong kawala. Natatawang pagbabanta pa ni Maningning. Sa hudyat ni Maningning ay nagsilundagan ng mga aswang. Marami sa kanilang natusok na matutulis na kawayan na inilagay ni Tatang Punyong sa gitna ng sapa. Hindi natinag ang mga aswang at sunod-sunod na sumugod para naman kami ay atakihin. Tumakas na kayo. Iligtas niyo ang inyong sarili. Diretso lang kayo. Ang dulo ng daanan na ito ay mismong labasan papunta sa bungad na inyong pinanggalingan. Humingi kayo ng tulong doon. Bilis! Utos ni Tatang Punyong. Tatang, maraming salamat. Sambit naming tatlo bago kami tumakbo ng mabilis. Hinarang ni Tatang Punyong ang mga aswang na humahabol sa amin hanggang narinig namin ang kanyang malakas na palahaw. Batid kong tuluyan na siyang pinaslang ng kanyang kalahi. Isa lang ang akin na pagtanto na ang kadakilaan at kabayanihan ng isang nilalang ay wala sa lahi, kasarian o angkan na pinagmulan. Katulad ni Tatang Punyong na una naming hinusgahan dahil sa kanyang kasarian at totoong hangarin sa una naming pagtatagpo. Naibulalas ko na lamang sa hangin ang aking pasasalamat sa kanyang kabutihan. Wala nang Tatapunyong na kaming mababalikan doon para pasalamatan. Namatay siya mismo sa kamay ng kanyang kalahi sa pagnanais na mailigtas kami mula sa kamatayan. Natatanaw na namin mula sa kalayuan na mayroong mga sasakyan na dumaraan. Ipinalagay namin na malapit na kami sa pangunahing kalsada. Hindi namin alintana ang matutulis na bato sa aming dinaraanan. Sa isip namin ay kailangan lang naming marating ang dulong bahagi ng daanang yon para kami ay makaligtas. Palabas na sana kaming tatlo sa makipot na daan nang bigla na lamang may sumulpot na mga aswang sa aming harapan. Napapalibutan ng malalagong balahibo ang kanilang katawan. Napilitan kaming tatlo na sumuot sa madabong na kakahuyan para makaiwas sa atake ng aswang. Tol, mukhang katapusan na talaga natin to. Naluluwang sambit ni Henry. Tumahimik ka nga dyan, Henry. Ayaw ko pang mamatay. Taliwas talaga ang pagkatao mo. Kung gaano katindi ang kayabangan mo dati, ay siya rin pagkamahina mo pala kapag nalagay ka na sa pagsubok. May halong pangungutyang sambit ni Gilbert. Hoy, tama na nga yan. Kapag hindi kayo tumigil, pare-pareho tayong malilintikan rito. Saway ko naman sa kanilang dalawa. Naalala ko bigla ang sinabi ng matandang babae bago kami pumunta sa baryo ni Maningning. May ibinigay siya sa akin na kalamansi na mainam umanong gamitin na pangontra sa mga aswang. Hinagilap ko ito sa aking bulsa at mabuti na lamang dahil hindi ito nahulog habang nagmamadali kaming tumakas kanina. Kinuha ko ito para ibahagi sa dalawa kong kaibigan. Anong gagawin natin dito sa kalamansi, Renato? Pabulong na usisa ni Gilbert. Ihaplas mo lang yan sa iyong katawan, sa buong katawan mo. Ayon sa matanda na nagbigay sa akin yan, ay hindi daw tayo magagalaw ng sinumang aswang hanggat kumakapit sa ating katawan ng katas ng kalamansi. Pahayag ko naman sa dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Henry habang pinipiga ang kalamansi. Sinaid namin ang katas ng bawat kalamansi at ipinahid sa aming buong katawan. Mula sa aming pinagtataguan ay malinaw naming naririnig ang angil ng mga asong gubat. Ang kanilang mga matay nagbabaga na sa kadiliman ng gabi.
Napasigaw ng malakas si Henry nang bigla na lamang may humatak sa kanya. Mabilis siyang binitiwan ng aswang. Nagpakawala ito ng napakatinis na huni. Umaalimpasaw ito habang sinasapaw ang kanyang kamay na dumampi sa katawan ni Henry na mayroong katas ng kalamansi. Naging hudyat iyon para lumabas kami upang tumakas. Nabunyag na ang aming pinagtataguan. Habang nagmamadali kaming tumakas ay patuloy ang ginagawang pagsunod sa amin ng mga aswang. Hindi sila sumuko sa pagtatangka na masukol kaming tatlo. Sa tuwing dumadampi ang kanilang balat sa aming katawan ay agad silang napapahiyaw sa kirot. May natatamo kaming mga galos at kalmot na ginawa ng mga aswang. Hindi namin alintana yon dahil ang nasa aming isipan lamang ay ang makatakas sa kanila. Malayo pa ba tayo? Hinang-hina na talaga ako. Reklamong sambit pa ni Henry. Bigla na lamang bumigay si Henry at tuluyan na lamang siyang sumalampak sa lupa. Agara naman siyang tinulungan ni Gilbert para makatayo. Hapong-hapo na rin ako't nararamdaman ko ang panghihina ng aking katawan. Gustuhin ko man na tulungan si Gilbert sa pag-alalay kay Henry na makatayo ay wala na talaga akong lakas na natitira. Nararamdaman ko pa rin ang presensya ng mga aswang na sumusunod sa amin. Tol, hoy, gising, malapit na tayo tol. Sigaw ni Gilbert kay Henry. Tuluyang nawala ng malay-tao si Henry. Hindi na kinaya ni Gilbert ang kanyang bigat dahil nanghihina na rin ito. Pinagtulungan namin siya ni Gilbert na maitayo pero talagang hindi na kinaya naming dalawa. Napapalibutan pa rin kami ng mga nilalang. Maaaring atakihin nila kami para tuluyan. Nawawala na rin ako ng pag-asa. Wala na kaming nagawa ni Gilbert kundi ang umiyak na lamang habang pinipilit namin si Henry na magising. Lalong dumami ang mga aswang na nakapalibot sa aming tatlo. Mababakas sa kanilang itsura ang matinding pagnanais na mapas lang kami. Umaagos na ang pulang likido sa natamo naming mga sugat na lalong nagpasidihi sa kanilang pagnanais na mapas lang kami. Tuluyan na akong sumukot, hinihintay ko na lamang na tuluyan na kaming malapitan ng aswang. Habang tumatakbo ang oras ay unti-unting nawawalan ng bisa ang kalamansi sa aming katawan. Hindi nawala ng pag-asa si Gilbert. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Nagbabaka sakali siyang may makarinig sa kanya. Kaya naman nakisali na rin ako sa kanyang ginagawang paghiyaw. Ang mga aswang na nakapalibot sa amin ay nagmamadaling atakihin kami. Pero bigla silang umatras kapag nararamdaman nilang may epekto pa ang kalamansing nakakapit sa aming katawan. Biglang nagsipulasan ng mga aswang. Naramdaman nila ang paparating na taong bayan. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Kanya-kanyang bitbit ng sulo ang mga residenteng nakatira doon. Armado sila ng patalim at matutulis na bagakay. Ang ilan naman ay may dalang ikog pagi. Pinagtulungan nila kaming agubayin para mailayo sa lugar. Maghahalong kaba at pagod ang aking nadarama na naging dahilan para mawalan ako ng malay. Bumalik ang malay ko nang maramdaman ko ang sakit na ginagawa nilang paghilot sa aking daliri. Pagmulat ko ng aking mga mata ay tumambad sa akin ang hindi pamilyar na mga muka. Nasaan ako? Huwag niyo kaming katayin. Maawa kayo. Naluluhang pahayag ko pa. Iho, kalma. Kumalma ka. Ligtas na kayong tatlo. Sambit na mga taong naroroon. Inilibot ko ang aking paningin at nakita ko sina Henry at Gilbert nakasalukuyang nakasandal sa dingding habang nakangiwi. Kasalukuyan ring ginagamot ang kanilang mga natamong mga sugat. Mabutit nakatakas kayo mga anak. Sambit na matanda na akin nakausap bago kami pumunta sa baryo ni Maningning. Tama ang lahat ng sinabi mo, Lola. Kung nakinig lang sana kami ay hindi namin sasapitin ng ganito kalagim na karanasan. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Lola. Malaking tulong ang ibinigay mong kalamansi sa amin. Pahayag ko naman. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lola Tasya. Nasaan pala ang isa niyong kasama? Di ba 4 kayong pumunta ron? Usisa pa ng matanda. Magdadalawang isip silang biktimahin si Arman dahil partidos nila yon. Sigurado na malalagot sila kay Kapitan sakaling kantiin nila ang anak nito. Paliwanag ko naman. Nagsimula silang magtanong at ipinasalaysay sa akin ang buong pangyayari. Hindi na sila nabigla sa aking isinalaysay dahil hindi iyon ang unang pagkakataon na mayroon silang natulungan na dayo
Pamilyar umano sa kanila si Tatang Punyong na palaging bukang bibig ng mga dayong nakaligtas sa baryong yon. Wala naman kaming natamong malaking pinsala kaya mabilis naman kaming nakabawi ng lakas. Nagpasalamat kami sa mga residenteng tumulong sa amin. Binigyan nila kaming 3 ng magkakaibigan ng damit na pamalit. Pagkatapos ay nag-abot sila ng pamasahe para makauwi kami ng maaga. Naiwan sa baryo ni Maningning ang bitbit naming gamit. Kasama na doon ang baon naming pamasahe pa uwi. Minadali kami ni Lola Tasha na makaalis dahil maaari umanong tambangan kami nila sa labas kapag nakapagpalit anyo na sila bilang pangkaraniwan na tao. Sinamahan nila kami hanggang makarating kami sa paradahan ng sasakyan. Nanatili silang nakabantay hanggat hindi nakakaalis ang aming sinasakyan. Nakahinga lamang ako ng maayos noong nakarating na kami sa syudad. Agad kaming sumakay ng bus papuntang Barotac Viejo. Kailangan na maibalita namin kay Kapitan ang nangyari sa kanyang anak. Dumiretso kaming 3 kay Kapitan. Pagkatapos kong maisalaysay sa kanya ang buong pangyayari, ay agad siyang naging agresibong nagpupuyos sa galit. Ipinatawag ni Kapitan ang kanyang buong kamag-anak para ipaalam ang pinaggagawa ng kanilang malayong partidos. Kilala ang angkan ni Kapitan sa aming lugar na may masaganang pamumuhay. Hindi sila makakapaniwala na ang kanilang malayong kamag-anak ay pawang angkan ng mga aswang. Lubos na tiwala at pagkilala ang kanilang inuukol sa malayong partidos. Ang lubos na pinag-aalala ni Kapitan na baka dinamay nila si Arman. Sa unay nagalit si Kapitan sa amin dahil iniwan namin doon ang kanyang anak. Wala na siyang magagawa dahil nangyari na. Hindi siya nagsayang ng oras at ipinahanda niya ang kanyang malapit na mga kamag-anak. Misyon nilang mabawi si Arman. Utos ni Kapitan na pulbusin silang lahat sakaling pinatos nila si Arman. Lula ng 2 jeep ay mabilis kaming tumulak papuntang Dueñas, Iloilo. Armado ng mahabang baril ang malalapit na kamag-anak ni Kapitan. Binaybay namin ang daan papuntang baryo ni Maningning. Pagdating namin doon ay wala na kaming mahagilap kahit na isa sa kanila. Sinubukan naming halugugin ang buong lugar pero nabigo kaming makatagpo kahit isa man lamang sa kanila. Binalikan namin ang dampa na pinag-iwanan namin kay Arman, ngunit wala na siya ron. Wala na rin ang aming mga gamit na naiwan. Sa galit ni Kapitan ay inubos niyang paputukin ang lamang bala ng kanyang daladalang baril. Nagiwa-hiwalay kami para galugadin ang buong paligid pero nabigo kaming matagpuan si Arman o isa man lamang sa kabaryo ni Maningning. Umabot ng 3 araw ang paghahanap namin sa buong lugar. Tumulong na ang mga otoridad na nakakasakop sa lugar pero bigo pa rin kaming mahanap si Arman. Unti-unting nawawala na ng pag-asa si Kapitan. Lumipas ang 1 linggo pero wala pa rin kaming nakukuhang impormasyon na maaaring makatungoy sa pinagtataguan ni Maningning at ng kanyang kababaryo. Ipinahayag ni Kapitan na kahit katawan na lamang ni Arman ang matagpuan, ang importante umano ay mapagluksa niya ng maayos ang pagkawala ng kanyang anak. Sa kawalan ng positibong resulta sa paghahanap kay Arman ay napilitan si Kapitan na ipatigil na lamang ang ginagawang operasyon. Halos napuntahan na namin lahat ng bawat sulok ng kalapit na lugar pero walang palatandaan o bakas man lamang na makapagtuturo sa pinagtataguan nila Maningning. Nagpupuyos kami sa galit. Inuusig kaming 3 ng aming konsensya. Tol, paano yan tol? Tuluyan ng sumuko si Kapitan. Nalulungkot na pahayag ni Henry. Malakas ang pakiramdam ko tol. Buhay pa si Arman. Huwag tayong susuko. Habang buhay natin tong bibit-bitin, ang pag-usig natin ng konsensya kapag sumuko tayo. Tugon ko naman. Sangayon ako kay Renato. Hanggat walang bangkay na lumilitaw, may pag-asang buhay pa si Arman. Pagsangayon ni Gilbert. Ang labo nyo naman. Aswang nga sila diba? Malamang kinain na nila si Arman. Ang hina nyo talagang 2. Nayayamot na tugon ni Henry. Hindi napigilan ni Gilbert ang pagkainis. Nasuntok niya sa panga si Henry. Akmang gaganti pa si Henry kaya mabilis akong nagpagitna sa kanilang 2 para umawat. Si Raulo ka pala eh. Hinayupak ka. Dahil sa kayabangan mo'y umabot tayo sa puntong to. Nagpupuyo sa galit na payag ni Gilbert. Tama na nga yan. Bahala ka Henry kung ayaw mong sumama. Pero aalis ako bukas kahit mag-isa lang ako. Malaya kayong magdesisyon basta ako. Hindi ako susuko sa paghahanap kay Arman. Sambit ko naman.
Agad akong tumalima para umalis. Iniwan ko ang dalawa na tumigil na sa pagbabangayan. Kinabukasan ngay umalis ako para bumalik sa Dueñas. Inakala ko na tuluyan ng sumuko sina Henry at Gilbert sa paghahanap sa aming kaibigan. Pagdating ko doon sa Dueñas ay naghihintay na sina Gilbert at Henry para sa akin. Nandoon na sila sa ilalim ng arko na matyagang naghihintay. Ang tagal mo naman, Renato. Akala namin ni Gilbert ay iniwanan mo na kami. Nauna pa pala kaming dumating rito. Sambit ni Henry. Ang buong akala ko kasi ayaw niyong sumama. Nagagilap pa ako ng pamasahe kay Kapitan. Mabuti na lamang binigyan niya ako. Tugon ko naman. Pasensya ka na, tol. Nadala lang kami ng aming emosyon kagabi. Sasama naman talaga ako. Tinaanan ko lang si Henry. Pagdating ko sa bahay niyo, pinagalitan pa ako ng nanay mo. Pahayag ni Gilbert. Oo nga, tol. Galit na galit nga kanina bago kami umalis eh. Pangako, tol. Kapag nahanap natin si Arman ay simulan na nating ayusin ang ating buhay. Positibo kong pahayag. Dumiretso kaming magkakaibigan sa bahay ni Lola Tasha, ang matandang tumulong sa amin. Pagdating namin doon ay agad nila kaming inusisa kung natagpuan na namin si Arman. Labis ang panlulumo ni Lola Tasha nang sabihin namin na bigo kaming matagpuan ng pinagtataguan ni Maningning at ng kanyang kababaryo. Sa pakikipag-usap namin kay Lola Tasha, ay kanyang nabanggit na maaaring ilapit namin sa isang albularyo o babaylan ang aming kinakaharap na suliranin. Ayon sa kanya, maaaring mahanapan ng paraan ng isang batikang albularyo ang aming katanungan. Kinabukasan niya sinamahan niya kami sa isang albularyo. Ipinahayag ng albularyo na malakas ang kanyang pakiramdam na buhay pa si Arman. Minabuti ng albularyo na puntahan ang mismong lugar. Pagdating namin doon ay agad siyang naglibot-libot sa lugar. Nagmamadali itong magyayana lisanin namin ang lugar. Ayon sa kanya na may mga matang nakamasid at nakasubaybay sa aming galaw doon. Pagdating sa bakuran ni Lola Tasha ay saka pa lamang namin pinag-usapan ang tungkol sa kanyang natuklasan. Hindi sila umalis sa lugar. Ang totoo'y naroon lang sila. Hindi nyo talaga sila matatagpuan dahil gumagamit sila ng malakas na mahika para maitago sa karaniwang mata ang kanilang presensya. Isang malakas na tagabulag. Ritual na tanging mga aswang lamang at iilang babaylan ang makagagawa. Pahayag ng albularyo. Manong, nakita mo ba doon ang lalaking ito? Sabay lahad ng litrato ni Arman sa albularyo. Kumpirmado, iho. Nandoon nga siya. Sa tingin ko'y ginamitan siya ng hipnotismo dahil mukhang wala siya sa sarili. Pahayag ng albularyo. Manong, may paraan po ba para mabawi si Arman sa kanila? Tanong pa ni Henry. Maraming paraan, mga iho. Ang tanong ko lang ay kung may sapat ba kayong pera na pantustos sa gagawin kong ritual. Tatapatin ko na kayo, iho. May kamahalan ng singil ko sa ganitong ritual. Kailangan na may malagasan sa kanilang panig para humina ang ginagawa nilang tagabulag. Paliwanag pa ng albularyo. Walang problema sa pera, Manong. Basta sigurado na mababawi mo si Arman sa kamay ng mga aswang. Paninigurado naman ni Gilbert. Basta't may sa katuparan agad ang ritual na aking tinutukoy, magagawa talaga natin na mabawi ang buhay ng inyong kaibigan. Paninigurado naman ng albularyo. Matapos naming makuha ang listahan ng mga kailangan ng albularyo para maisagawa ang ritual, ay agad kaming umuwi para ipalam kay Kapitan ang aming natuklasan. Abot langit ang kaligayahan ni Kapitan nang malaman niyang may pag-asa pa na mabawi ang kanyang anak na buhay. Nagtulong-tulong ang kanyang buong kamag-anak para makahanap ng baboy na kulay itim na hindi mababa sa pinumpuang timbang. Sinuyod nila ang kalapit na munisipalidad para lamang matagpuan ang ganoong uri ng baboy. Naglibot kami sa mga kalapit na mga simbahan at kumbento para makahanap ng sinaunang kruspiko na gamit noon sa pagpuksa ng mga nilalang na alagad ng kasamaan. Labis-labis ang aming pasasalamat dahil nakahanap kami ng isang lumang simbahan. Nagmagandang loob ang pari na ipahiram yun sa amin sa kondisyon na ibabalik pagkatapos naming gamitin. Ang krusipyo na tinutukoy ng albularyo na matulis pa ibaba. Gawa ito sa purong pilak. Pagdating nga namin ay naroon na ang baboy na itim na pinapahanap ng albularyo. Umabot umano sa triple ang presyo nito kumpara sa ordinaryong baboy.
Ayaw pa nga pumayag na may-ari na ibenta ito kaya umabot sa triple ang presyuan. Agad kaming tumulak papuntang Dueñas sa Iloilo kasama ang iilang kamag-anak ni Kapitan na armado ng mahahabang armas. Kumagat na ang dilim ng pagdating namin doon sa bahay ni Lola Tasha. Medyo natakot pa ang matanda nang masilayan niya ang mahahabang armas na bitbit ng kamag-anak ni Kapitan. Pinahatid na lamang kami ni Lola Tasha sa kanyang mga kamag-anak doon sa bahay ng albularyo. Masyadong mabagal gumalaw na si Lola Tasha, bunsod na rin ang kanyang katandaan. Pagdating namin doon ay nakahanda na ang albularyo, nakasilid na sa kanyang lalagyan ng gagamitin. Ikinapos ang malaking baboy at inilagay sa kawayan para mapagtulungan na buhatin ang 2 katao. Ang korsipyo naman na aming nahiram sa simbahan ay pinabalutan niya ng tela na kulay pula. Masyado umanong malakas ang karga nito na maaaring matunugan ng mga aswang. Palihim na nagpalagay ng kulay pulang tali sa palibot ng lugar. Kinordon ng albularyo ang buong paligid. Nagsimula siyang magpausok sa loob ng tali. Pinagbawalan niya kaming pumasok sa loob dahil maaari umano kaming atakihin ng mga aswang sakaling humina ang inilagay niyang harang na tagabulag. Nagsimula siyang umusal ng dasal at orasyon sa salitang Latin. Madiin ang pagkakabigkas ng albularyo sa bawat salita at nararamdaman namin ang puwersa sa ginagawa niyang orasyon. Nagsimula nang kumalat sa buong paligid ang amoy ng insenso na kanyang inilalagay sa pausok. Sinimulan na niyang gawin ang pag-aalay. Nagpatulong siyang may pasok sa loob ng tali ang baboy na kanyang gagamitin sa ritual. Ipinaabot niya ang korsipyo na nagbula sa simbahan. Nakarinig kami ng samot-saring daing nang tuluyan na niyang alisin ang pagkakabalot ng korsipyo. Buong lakas niya yung ibinaon sa katawan ng baboy. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging hiyawan. Hinayaan niya lamang ang korsipyo na nakabaon sa katawan ng baboy na alay. Agad lumabas ang albularyo sa loob ng tali. Tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang pagpapausok sa buong lugar. Iba't ibang tuyong dahon at halamang ugat ang kanyang inilalagay sa ningas ng apoy. Walang tigil sa pag-uusal ng mga dasal. Nakakarinig kami ng iyakan. Ano bang nangyayari? Bakit may naririnig kaming iyakan? Usisa ni Kapitan. May nalagas na sa kanilang hanay. Hindi tayo titigil hanggat nagmamatigas sila. Sambit ng albularyo. Namamataan mo ba si Arman, Manong? Tanong naman ni Gilbert sa albularyo. Oo, kasalukuyan lamang siyang nakaupo. Tulala at nakapako lamang sa isang direksyon ng kanyang paningin. Tugon pa ng albularyo. Manong, wala pa bang palatandaan na ibabalik nila si Arman? Naiinip na sambit ni Henry. Konting oras na lang, iho. Hindi magtatagal ay magkukusa na silang isuko ang iyong kaibigan. Paninigurado pa ng albularyo. Inabot na kami ng madaling araw pero hindi pa rin nila isinusuko si Arman. Patuloy naman ang albularyo sa kanyang ginagawa habang si Kapitan naman at kanyang mga kamag-anak ay alerto sa pagbabantay ng buong paligid. Nagpapahiwatig na silang ibabalik ang bihag. Maghintay na lamang tayong sumili ang liwanag o sana siyang lilitaw. Pahayag muli ng albularyo. Sa kabila ng pagpapahiwatig ng mga aswang na isuko si Arman ay hindi pa rin niya kinuha ang korsipyong nakabaon sa katawan ng alay na baboy. Tumigil lamang siya sa pagpapausok sa buong paligid sa halip na magpagawa ng malaking ningas para kumalat ang liwanag sa buong paligid. Ginawa namin iyon hanggang sa sumilay ang bukang liwayway. Kasabay ng tuluyang paglabas ng liwanag ay ang pagsulpot naman ni Arman. Nakasalampak ito sa lupa at halatang wala sa katinoan. Pumasok ang albularyo at agad na hinugot ang korsipyo. Gamit ang dulong bahagi nito na may talim, ay nilagyan niya ng marka ang noo ni Arman. Naguunahan kaming pumasok nang ibigay niya ang hudyat na pwede na kaming makapasok sa ginawa niyang harang. Pinagtulungan naming maitayo si Arman na tuliro. Hindi ito kumikibo ng aming subukang kausapin. Nanatili lamang na nakasentro ang kanyang paningin sa iisang direksyon. Inilabas namin siya ron nang sabihin ng albularyo ang hudyat. Si Kapitan ay nakatingin lamang sa kanyang anak. Mababa sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala at pagkahabag sa anak nito. Itinanong ni Kapitan sa albularyo kung ano ang nararapat na gawin para bumalik sa tamang wisyo ang kanyang anak.
Ipinahayag naman ng albularyo na hindi pa tapos ang kanyang pakikipagtuos sa mga aswang. Panigurado ng albularyo na muli silang gagawa ng hakbang para maipaghiganti ang kanilang kaanak na namatay. Unti-unting babalik sa katinoan si Arman. Ang lubos kong ikinatatakot na maaaring masalasihan tayo ng mga aswang. Sigurado na babalikan nila si Arman para wakasan ang kanyang buhay. Nakipagsundo lang ako. Natitigilan ko ang ginagawa kong pagpapahirap sa kanila kapalit ng kasiguraduhan na papakawalan nila si Arman ng buhay. Pahayag pa ng albularyo. Dinala namin ang ginamit na baboy sa pag-aalay kay Lola Tasha. Kinatay nila at pinagati-hatian ang karne. Sinabi ng albularyo na hindi pwedeng kumain ang mga nagpasakop sa pag-aalay. Maigpit na ibinili ng albularyo na huwag ilalabas si Arman sa labas ng Argo dahil maaaring isang pamalit ang aming madala pa uwi. Masyadong mayabong ang kaalaman ng isang aswang sa ritual na tagabulag. 7 araw ang palugit na ibinigay ng albularyo. Sakaling mapagtagumpayan ni Arman na malampasan iyon, ay malaya na namin siyang madadala pa uwi. Tol, pasensya ka na talaga. Siguro kung naniwala kayo sa akin tuluyan nang namatay ang kaibigan natin sa kamay ng mga aswang na yon. Sambit ni Henry sa akin. Tol, kahit sa iyo o kay Gilbert man mangyari yon, hindi ako basta-bastang susuko lang hanggat may natatanaw akong pag-asa. Tugon ko naman. Basta pangako mo tol, wag na wag mong kakalimutan. Ito na ang huling pagkakataon na susuway tayo sa ating magulang. Simulan na nating ituwid ang buhay na ating nakasanayan. Paalala ni Gilbert. Maaaring masalimuot ang pangyayaring ito. Sa kabilang banda nagpapasalamat ako dahil may naidulot itong aral na gumising sa inyong kamalayan at nagtuwid sa inyong baluktot na paniniwala. Ituloy nyo lamang yan at sana madala nyo si Arman sa pagtahak nyo sa tuwid na landas. Madamdaming sambit ni Kapitan na nakikinig pala sa aming usapan. Walang maiiwan, Kapitan. Isasama namin si Arman sa tagumpay man yan o pagsubok. Tugon naman ni Henry. Lubos ang aming pasasalamat sa pamilya ni Lola Tasha dahil sila ang naganap ng aming pansamantalang matutuluyan. Ang kamag-anak naman ni Kapitan ay araw-araw pumupunta sa aming tinutuluyan para tumulong sa pagbabantay lalo na pagsapit ng gabi. Bawat araw na lumilipas ay unti-unting nakikilala na kami ni Arman. Ang albularyo naman ay sumasaglit na umuwi sa kanyang bahay para mangalap ng sangkap na ginagamit niya sa panggagamot. Sumapit ang 5 araw ni Arman, tuluyan na niya kaming nakilala. Ang huling pangyayari na kanyang natatandaan ay noong umaga nang magising siyang wala na kami sa kanyang tabi. Nagsimula siyang mataranta sa paghahanap sa amin. Tinangka niyang umalis pero sa pilitan siyang pinigilan. May ibinulong sa kanyang dasal na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang memorya. Simulang bumalik si Arman sa dati niyang katinuan ay nagsimula naman ang panibagong dagok na hahamon sa kanyang katatagan. Nagsimula siyang dapuan ng kakaibang sakit. Nakakaranas siya ng makumbulsyonan sa taas ng kanyang lagnat. Hindi pumapayag ang mga aswang na makalabas ka rito ng buhay, Arman. Ginagawa na nila ngayon ang lahat para tuluyan kanilang makain. Pahayag ng albularyo. Magbabayad ako ng kahit na magkano. Siguraduhin mo lamang na may uwi namin ng buhay ang aking anak. Sambit pa ng Kapitan. Bueno, makikipagtuos tayo ng patayan sa mga aswang. Subukan natin kung hanggang saan ang kaya nilang katatagan. Sambit pa ng albularyo. Pagsapit ng 6 na araw ay hindi na bumaba ang lagnat ni Arman. Inaapoy siya ng lagnat kahit pinainom na namin siya ng gamot. Kasalukuyang ginagawa ng albularyo ang panggagamot. Nagpanggap siyang nakikipag-usap sa amin. Bigla na lamang niyang itinaas ang nakatabing na kortina sa bintana. Huling-huli namin si Maningning na kasalukuyang nakasilip doon. Nagunahan kaming lumabas para maabutan siya pero agad siyang naglaho. Manong, ano kayang ginagawa niya sa labas? Usisa ako naman. Sumasamok. Ginagawa iyon ng isang aswang pagkatapos nilang magawa na bigyan ng karamdaman ng isang tao. Sinisigurado lamang niya na matutuluyan ng biktima. Hindi lang siya nag-iisa. Mayroon pa siyang kasama sa labas. Paliwanag ng albularyo. May paraan pa ba, Manong, para malaman natin kung meron ngang umaaligid at nakaantabay na aswang sa paligid?
Tanong naman ni Gilbert. Kumuha kayo ng mangkok, pagkatapos ay punuin ng asin. Ilagay nyo sa gitna ng bakuran. Utos ng albularyo. Agad kaming kumilos para ibigay ang hinihingi ng albularyo. Muli niyang hiniling na ilabas namin ang krusipiko na aming hiniram sa simbahan. Lumabas ang albularyo habang hawak-hawak ang matulis na krusipiko. Yumuko siya para usalan ng dasal at gawaran ng orasyon ng mangkok na may lamang asin. Itinaas niya ang krusipiko at dahan-dahang itinarak sa mangkok na may lamang asin. Biglang nakarinig kami ng uga ng baboy. Napatakbo kami sa bandang halamanan. Tumambad sa aming harapan ng 5 baboy na kasalukuyang nangingisay. May tumatagas na pulang likido na nagmumula sa kanilang dibdib. Nang maramdaman nila ang aming presensya ay agad silang nagtakbuhan papalayo. Nakita na lamang namin sa kalayuan ang pag-aalay sa kanila para makaalis. Naging anyong tao sila. Pagkatapos magawa ng albularyo ang ritual na yon, ay agad na bumaba ang lagnat ni Arman. Mabilis na pinahubad ng albularyo ang saplot ni Arman sa katawan. Pagkatapos ay dinala niya ito sa labas ng bakuran na pansamantala naming tinutuluyan. May isinagawa siyang ritual. Ikinabit niya yun sa kawayan na nakakurus. Ayon sa kanya, kusang lalapit doon ang aswang na may kagagawan sa paghihirap ni Arman. Matyaga kaming nakaantabay. Inaabangan namin ang pagsulpot ng aswang na tinutukoy ng albularyo. Kalabisan ng ginagawa ni Maningning sa atin. Wala naman tayong ginawa sa kanyang masama. Pahayag ni Henry. Siya ang may atraso sa atin. Tinangka niya tayong gawing panghanda sa kanilang piging. Tugon naman ni Gilbert. Sa totoo nga lang, ay hindi ko lubos maisip na ang katulad niyang nagtataglay ng maamong mukha ay isa palang sugapang aswang. Magsisilbi na itong aral para sa ating lahat na hindi sukatan ng panlabas na anyo ng isang tao. Huwag niyong kalilimutan si Tatang Punyong na ating hinusgahan base lamang sa kanyang panlabas na anyo. Sambit ko naman sa kanila. Hindi namin inaasahan ng bigla ang pagdating ni Maningning na kasalukuyang nangihinat pilit na inaabot ang krusipyo. Nakasalukuyang nakatarak sa gitnang saplot na huling ginamit ni Arman. Hayop ka, Maningning. Ikaw pa lang may kagagawan sa paghihirap ni Arman. Ano bang naging kasalanan namin sa iyo? Tanong ni Henry. Maayos na naging pakikitungo namin sa iyo. Itinuring ka namin na kaibigan. Pawang kabutihan ang ipinapakita sa iyo ng buong pamilya ni Arman. Itinuring ka nilang kapamilya kahit malayong kamag-anak ka lang nila. Panunumbat ni Gilbert. Nakakaawa ka, Maningning. Sinayang mo ang lahat ng taong nagpakita sa iyo ng pawang kabutihan. Sampit ko naman. Sa tingin nyo, kikilalanin ba nila ako kapag wala kaming maayos na kabuhayan? Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko. Nararapat lamang na mawala kayo sa mundong ito para hindi na pamarisan pa. Total mga pabigat lang din naman kayo sa inyong mga pamilya at patapon ng mga buhay. Sigurado akong masisiyahan ang inyong pamilya kapag nawala kayo. Turan pa ni Maningning. Walang kapantay ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Higit sa lahat, wala kang karapatan na pangunahan kami sa aming buhay. Ngayon, titingnan natin kung may magagawa ka sa sarili mong karma sa buhay. Galit na pahayag ni Henry. Nagsimula kaming humakbang palayo kay Maningning. Nagmamakaawa siyang muli kaming bumalik. Hindi niya magawang malapitan man lamang ang krusipiko na kasalukuyang nakatarak sa damit na huling ginamit ni Arman. Ritual iyon na ginawa ng albularyo para maparusahan niya si Maningning ng kaparehong sakit na ibinigay niya kay Arman. Gumagapang si Maningning. Matinding epekto ng ritual na ginawa ng albularyo. Walang plano ang albularyo na lubayan si Maningning. Iyon lamang umano ang tanging paraan para tuluyang gumaling si Arman. Tuluyang bumagsak sa lupa si Maningning. Nangingisay ito habang humihiyaw sa labis na pahirap na kanyang dinaranas sa kamay ng albularyo. Tuluyang naputulan ng hininga si Maningning. Tinapos ng krusipiko ang kanyang kasamaan. Naglitawan ang kanyang kalahi para kunin ang kanyang bangkay. Masakit ang kanilang pinupukol na tingin sa amin. Nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang lahat. Inihayag naman ng albularyo na wala na siyang nararamdaman na presensya ng aswang sa paligid. Maaaring tuluyan na nilang nilubayan si Arman.
Kinabukasan ay huling araw ng palugit na binigay ng matandang albularyo. Sakaling lumipas ang ika-7 araw na wala namang nangyayari, ay malaya kaming makakaalis doon. Kinagabihan ay todo ang aming ginagawang pagbabantay sa paligid. Oras-oras ang ginagawang pagroronda sa buong bakuran. Bandang 10:00, nang makarinig kami ng samot-saring huni ng mga hayop, biglang umiba ang simoy ng hangin. Ang matandang albularyo ay aligagad na sa kanyang gagawin. Napapalibutan na nila tayo. Sobrang dami nila. Hindi ko inaasahan ang biglaan nilang paglusob dito. Sa tingin ko'y porsigido silang ipaghiganti ang pagkawala ng babaeng aswang. Pahayag ng albularyo. Nagdadalawang isip si Kapitan na gumamit ng armas dahil siguradong maraming matatamaan ng ligaw na bala. Nagsimula na ang mga aswang na lusubin kami. Sinubukan ng albularyo na gumamit ng orasyon at dasal para maitaboy ang mga aswang. Ipinahayag ng albularyo na nagawang silyuhan ng mga aswang ang kanyang kakayahan para magsagawa ng pangontra. Hinayaan niya kaming ilabas ang krusipiko dahil luba o mano iyong kinatatakutan ng anumang nilalang na alagad ng kadiliman. Napapalibutan na kami ng mga aswang. Mababanaag sa siwang ang kanilang umaapoy na mga mata at nagsisimula na silang gumawa ng mararahas na hakbang. Ipinahanda ni Kapitan ang armas na hawak ng kanyang kamag-anak. Hawak ko ang krusipiko na ipinahiram na sa amin ng simbahan. Inaasahan ko na magkakaputukan ng sandaling yon. Sa pangalawang pagkakataon ay muli kaming isinalba ng taong bayan. Nagsama-sama silang tugisin ng mga aswang na nakapalibot sa amin. Agad silang nagsipulasan para tumakas. Batid nilang ginagambala ng aswang si Arman, kaya naganda na sila ng kanilang mga pangontra sakaling kailanganin. Nagtanong si Kapitan sa albularyo kung ano ang pinakamainam gawin para tuluyan na kaming lubayan ng mga aswang. Ang suwestyon ng albularyo ay kailangan maunahan na namin ang mga aswang bago sila gumawa ng panibagong hakbang. Naselyuhan na ang kanyang ginagawang panggagamot kay Arman. Nawala na ng epekto ang gagawin niyang pangontra kung sakaling bumalik sila. Nagdesisyon si Kapitan na lusubin ang kuta ng mga aswang sa mismong gabing iyon. Gagamit na siya ng dahas para matuldukan ang paghihirap ng kanyang anak. Malayo pa lamang kami na uulinigan na namin ang alulong ng asong gubat. Nagsipulasan ng lahat na naroon. Agad na pinaulanan ng bala ang mga dampang naroroon. Sinubukan nilang manlaban pero hindi pa sila nakakalapit ay agad na silang pinapaulanan ng putok ng baril. Napilitan silang magsitakas para mailigtas ang kanilang buhay. Isa-isa naming sinunog ang kanilang bahay. Hindi kami umalis hanggat hindi natutupok ang kanilang kabahayan doon. Pagbalik namin sa bahay ni Lola Tasha ay todo bantay rin doon ang kanyang mga kamag-anak sakaling maisipan ng mga kalahi ni Maningning na lumusob. Kinabukasan ay binalikan namin ang baryo ng mga aswang. Wala na kaming mga bangkay na naabutan doon. Sa ika-7 araw namin doon ay wala na kaming nararamdaman na presensya ng mga ito. Naging tahimik na ang buong gabi. Hindi pa sila lubusang umaalis. Nandyan lamang sila sa dako paroon. Nagmamatsyag, nagpaparami at nagpapalakas. Pagdating ng araw ay muli silang babalik para ipagpatuloy ang pag-aasik ng lagim sa lugar na ito. Sambit ni Lola Tasha. Ang lupain na dating kinatitirikan ng kanilang baryo ay pagmamayari ng angkan na mismong pinanggalingan ni Kapitan. Dahil tuluyan na itong nilisan ng kanyang malalayong kamag-anak, ay sinimulan na ni Kapitan na ipaayos ito para gawing produktibo. Ayon sa kanya, na dapat bantayan niya ng maigi iyon para masigurado na hindi na muling makakabalik pa ron ang kanyang mga kamag-anak na mga aswang. Nakatagpo kami ng bagong pamilya sa katauhan ni Lola Tasha at kanyang kamag-anak. Naging simula na iyon ang aming magandang samahan. Lalo pang naging matatag ang aming pagkakaibigan. Pagbalik namin sa Barotac Viejo, ay kagad na naming sinimulan ng pinangakong pagbabago. Bumalik kaming magkakaibigan sa pag-aaral. Pagkatapos namin ang sekundarya ay nagkahiwa-hiwalay kami sa kurso na aming kinuha sa kolehiyo. Ang aming pagkakaibigan ay nanatiling matatag pero kailangan naming harapin ang katotohanan na mayroon kaming kanya-kanyang pangarap na nais tuparin. Si Henry na pinakamayabang sa aming apat ay nakatapos ng kursong marino. Sa ngayon ay isa na siyang ganap na kapitan sa barko. Pinatunayan niya ang kanyang kayabangan
dahil siyang may pinakamarangyang pamumuhay sa aming apat. Mayroon na rin siyang mga apo pero patuloy pa rin siyang sumasampa ng barko. Si Gilbert naman ay nagretiro na sa paninilbihan bilang kawani ng LGU sa aming lugar. May kanya-kanyang karera na ang kanyang mga anak. Abala silang mag-asawa sa naipundar niyang negosyo. Siya ang palagi kong nakakasama dahil sa aming magkakaibigan. Si Gilbert ang may tuturing kong pinakamalapit sa akin. Dati pa'y palagi kaming nagkakasundo sa maraming bagay. Si Arman ay pumasok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinili niyang maging sundalo. Halos 2 dekada na rin ang nakalipas nang mamatay siya sa isang engkwentro. Namatay ang aming kaibigan na may dangal. Isa siyang bayani. Sa ngayon ang kanyang mga anak na lamang ang paminsan-minsan na aming nakakasama. Habang ako naman, Sir Joseph, ang kinuha ko'y agrikultura. Inilaan ko ang aking buong buhay sa pananaliksik kung paano ko matutulungan ng mga magsasaka. Aktibo ako sa pag-organisa ng mga seminar para maturuan ang modernong pamamaraan ng ating mga magsasaka. Masaya na ako sa aming payak na pamumuhay kasama ang aking pamilya. Sa kasalukuyan ay tanyag pa rin ng Dueñas Iloilo sa mga kwentong aswang. Nananatiling nakatatak ito sa puso't isipan ng mga taong minsan nakarinig ng ganoong kwento na patuloy na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Ang kwento't karanasan ko doon ay nagmulat sa aking kamalayan tungo sa pagbabago. Nagkaroon ako ng panibagong pagkakataon para ituwid ang aking pagkakamali. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Umaasa akong kinapulutan ng mahalagang aral itong aking kwento. Lubos na gumagalang, Renato. Yun, napakaganda naman ang kwento ni Renato. Kayo mga ka-DM, ano po yung masasabi nyo sa kwento niya? Grabe yung pagkakaibigan nila, no? Talagang walang iwanan. Si Arman naman kaya nila iniwan kasi iniisip nila na hindi gagalawin ng mga aswang dahil kamag-anak nila ito o malayong kamag-anak. Pero grabe, no, binalikan pa rin talaga nila. Siguro para sa akin ang moral ng kwentong ito, makinig tayo sa ating mga magulang. Huwag maging pasaway. Hindi yung kailangan pa nating muntikan ng mamaalam sa isang malagim na karanasan bago tayo magbago. Ngayon pa lamang po baguhin na natin ang ating buhay na alam naman nating hindi maganda. Magsipag sa pag-aaral ang mga kabataan. Lalo na kung maswerte kayo't may nagpapaaral sa inyong magulang o kamag-anak. Sulitin po ninyo yan. Hindi lahat ng mga kabataan ay may ganyang pagkakataon. Maraming gustong-gustong mag-aral pero walang pampaaral. Dala na rin ng obligasyon sa pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Maaari ko bang malaman ang inyong masasabi sa ating kwentong ito? Babasahin ko po yan sa ating comment section. Yun lamang po. Maraming salamat pong muli.